Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang AIO Podcast kung saan tatalakayin natin ang mga mahahalagang usapin sa mundo ng teknolohiya at sining. Ako si Ben, ang inyong host, at ngayon kasama natin sina Sam at Hans, mga freelance artist at estudyante ng CIT sa kurso ng BMMA Animation. Kamusta kayo ngayong araw na ito? Naligo na ako! Okay lang! Mabuti naman, inimbita namin kayong dalawa rito para sa isang bagay lamang, ang AI. Sigurado naman na nakita na ninyo ang AI sa social media dahil ito ay uso ngayon at lalo na't uso na rin ang pag-generate ng mga AI art. Handa na ba kayo sa ating pag-uusapan ngayon? Yes! Alis ka na, joke. Okay, so maaari na tayong magsimula sa mga tanong at ang inyong mga opinion at karanasan tungkol rito. Unang tanong, bilang isang artist at estudyante, ano ang masasabi ninyo sa mga trabaho na professional AI image generator o kaya paggamit ng AI sa litrato o sining? Para sa akin, kagaya lang siya ng photography. Parang padating na tayo sa bagong media na kailangan natin as mga artists, mga creative influencers na ibahin at baguhin ang ating perspektibo sa ating paggawa ng sining. Kasi sa katotohanan lang, ang AI art ay hindi na siya aalis. Kahit sabihin mo na tanggalin natin, may mga laws na dyan, hindi na siya aalis. Isa na siyang actual na media. Isa siyang form of media. Ang kailangan lang natin as mga artists is mag-adjust ulit. Sabihin natin gamitin natin ang AI imbes na parang kalaban, ay isa to parang tool. Isa siyang pang-inspirasyon para sa atin, para makalikha ng mas magandang sining. Wala naman akong masamang feelings sa AI kasi alam ko ito ay parang inevitable na siya. Ayun lang naman. Ang problema ko lang naman sa kanila is yung ethical. Kasi una-una hindi naman siya gamit siya sa mga artist na hindi nag-consent na gamitin na ang data nila. Yun ang opinion ko. So, para sa akin naman, parang nakakatawa lang pakinggan yung professional AI art generator. Kasi yung ginagawa mo lang naman dun is, tinatype mo lang naman yung prompt na gusto mong ipagawa sa kanila. And then, I mean, sure, ikaw yung nagbibigay ng idea. Pero kasi, yung AI lang din kasi yung gumagawa nun eh. And then, I don't know, kasi nakakawala din siya ng creativity ng tao to na mag-isip ng something na artistic or ganun. Kasi, syempre yung AI lang din kasi yung aasahan mo. Lalo na sa yung sa SM, like yung mga advertisements, di ba puro, yung advertisements nila, like sa cinema, puro AI. So, pag ganun kasi, pag nakikita mo yun, actually, pag nakikita ko yun, nafe-feel ko na parang walang hard work or na binibigay dito kasi it's AI. So, yun lang yung nararamdaman ko dito. I just feel, parang nakakawalang gana lang kasi wala, yun lang. I actually agree with you kasi pag nakikita ko yung AI art dun sa mall or like, bakit di ka na lang nag-hire ng mga artists? You're so rich or something like that. But like, tama din si Hans kasi wala tayong magagawa, di na matatanggal yung AI from society because it's gonna be really hard na. Oo nga pala, may papakita naman ako sa inyong Facebook post na naging viral. At ano masasabi ninyo rito? Nakita ko na yan. Actually, ito yung sinasabi ko na parang ethicalidad ng sitwasyon na to. Parang kasama na rin yung morality na parang meron siyang, in a sense, pwede naman siya. Pwede kang mag-submit ng AI artwork. Wala naman kasi nasulat sa rules. Pero dahil sa moralidad ng sitwasyon na to, parang masasabi mo, masama. Parang, di siya fair sa mga artists na gumagawa talaga. Ano masasabi nila? Para sa akin ganun eh. Ito yung sinasabi, may term dito eh, yung devaluation of artwork sa sobrang raming
artworks na galing sa artist at sa AI, parang masasabi mo nawawala yung value ng sining sa ating age ngayon. Kaya sinasabi ko na ang mga artists kailangan mag-adjust sa pangyayari na to dahil una-una, hindi naman to temporary, permanent din naman siya, 'di ba? Masasabi niyo. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan ng time adjust. Of course, may linya. Para sa may linya na masasabi natin na okay, AI art is not allowed. Bawal ang AI art para sa akin. Dito yung linya natin na ngayon kasi walang linya. Parang sabi mo, AI art, pero it looks like art. So, parang okay na naman sa untrained eye. Pero para sa atin as mga artists, parang ang obvious naman na AI siya. Diba? So, kailangan natin ng linya para saan sa atin, saan tayo mag-draw down line na bawal to sa AI. Kunyari, itong competition na to. Pero na-update naman sa akin actually na tinanggal na yung tao doon after an investigation na tinanggal siya. Hindi na siya naging nominee. Alam niyo ba 'yan? No, alam mo tinanggal na pala siya. Yun. Tinanggal na siya. Yun lang naman sa akin. So, Thank you so much. you're welcome. Okay, for me, nakita ko kasi to while scrolling through Facebook. Nakita ko kasi yung friend ko, shinare niya. Tapos nagulat ako kasi inisip ko, nung una akala ko like, joke lang to or what. Tapos totoo pala siya. Tapos sabi ko, nung nakita ko na top 3 siya, isa siya sa mga top 3, hindi ko alam kung first or third place. Tapos, nagulat ako kasi, oh my God, nasa top 3 ka. Oo, diba? Oh my God. Tapos, syempre, yung una kong inisip dito is yung mga totoong artist na talagang sumabi. Yung sinabi mo, diba? Like ano kaya yung naramdaman nila nung, oo, yun. Kasi imagine matatalo ka because of someone na gumamit ng, hindi naman nila artwork, di nila pinaghirapan yun. Pero since sinabi mo na tinanggal pala siya, buti na lang tinanggal siya kasi syempre kung tatanggapin pa rin nila parang why would you let them in, diba? Pero buti na lang tinanggal. So I guess on their part, naintindihan din nila na that's AI, that's wrong kasi art competition to eh. Masyadong halata eh. Yeah, oo. Ayun yung sabi ko, ba't parang hindi nila nahalata na? Oo, diba? Super halata. Nakakatawa siya. Super, yeah. Din lang. Actually, sa akin, like, it's very nakakainis. Like, kasi before, pag may nag-post ng art or pag may art competition, pwede mong tignan tapos you can just be like, oh wow, ang ganda. But ngayon, kailangan mo talagang i-analyze and like tignan yung artwork. And then you're like, AI ba to? And you start looking at the hands, tapos yung mga fold, tapos kung nagme-make sense ba yung composition, and like, Pero parang, it works para sa atin as artists rin eh. Kasi, una-una, ang nag-aaralan natin as artist is observation. So, again, bumabalik rin sa sabi ko, pwede natin gamitin to as a tool, as an inspiration, na kaya natin makuha ang AI despite its history na parang siya na medyo, 'di ba, medyo sketchy, 'di ba, data harvesting, yung mga ganon. So, pwede rin natin gamitin siya as a tool. Yun nga lang yung history niya, ang problema. Yeah. nauuhaw na ako sa heated conversation. Let's call the waitress. Yay! Water! 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 Oh my Thank God. you so much. Thank you po. Ilang araw na ako hindi nakakainom. Wow. Ngayon, gusto namin Ayoko naman malaman kung may mga karanasan na ba kayo dahil rito sa AI art at ano ang masasabi ninyo sa sa kasabihan na hindi sigurado ang lipunan kung may kinabukasan ang sining sa panahon ngayon. Lalo na sa mga estudyante katulad ninyo na nahihirapan makapag-isip ng gagawin nang wala ang tulong ng AI. Grabe naman. Hindi ako nauuhaw ulit ako pero hindi pa ako maminom. Oh my God. Sige na lang. Una-una, actually, natatakot rin ako. Sino ba hindi matatakot doon? Natathreaten yung, yung
livelihood mo per se. Kasi ako nagko-commissions rin ako, ganun. And, kaso, habang tumatagal yung panahon, parang, normal na lang siya. Like, it's a part of, parang sa, part na lang siya. Not part ng art community, pero parang, parte na siya ng sining. If that makes sense. Parang, hindi siya creative. Pero, parte siya ng, ang tatawag na tao na art, diba? Kasi, AI art, diba? AI art na siya, diba? Wala tayong gagawa doon. Parang napapaisip pa rin ako na, magkaroon man ng AI wala, hindi rin mawala ang creativity ng isang tao, diba? Kasi, una-una, kailangan pa rin nila ma-visualize yung concept sa nila, sa utak nila, and hindi natin sila masisisi na gusto nila na magkaroon ng mabilis na production ng art, kahit sabihin mo na wala sila sa technicalidad na level. And even then, parang kahit sabihin mo na nakakagawa sila, hindi pa rin nila ma-visualize ang kanilang iniisip dahil AI yun eh. Hindi naman niya kaya isipan yung iniisip natin. Sa atin pa rin ang creativity. So at the end of the day, parang tayo pa rin yung gagawa. Sila pa rin ang gagawa. Dahil sino ba masasatisfy sa AI, diba? May mga masamang sides rin ng AI. May mga magaganda. Nakita ko naman may mga benepisyo ang AI. AI art, AI sa ating society ngayon. Ano masasabi niyo? Para sa akin, hindi naman siya all bad. Pero hindi naman siya all good. Of course. Bagal. Wait, ano na tanong mo? Can you ask that again? Ayoko eh. Nakasabi ko lang, Sorry! think about it in your head. Okay. Well, anyway, answering your question. So, parang, nakakatakot yung kasabihan na yun. Kasi, pag pinakinggan mo, parang sinusukuan na ng mga tao yung paggamit ng creative mind nila. Anyway, oh my God. Anyway, are you done? Okay, so, back where I was. Kasi, let's say it again. So, nakakatakot marinig yung kasabihan na yun. Kasi it sounds like parang, pag pinakinggan mo kasi parang sinusukuan na ng mga tao yung paggamit ng creativity nila, di ba? And then, parang, yung pagtingin din ng hindi artist, yung pagtingin nila sa mga artists is parang ang baba na ng tingin nila kasi parang ayaw na kitang paggawan ng ganito ganyan kasi yung AI na lang yung gagawa para sa akin, so which leads to yung pagwala ng trabaho, ganun. So It's a threat. threat ba? Hindi naman siya mangyayari kasi no matter what you do, AI only feeds on exist. Di ba, ang AI, finifeed mo lang siya ng existing na sining. Ibig sabihin, kung may idea ka na bago, gamitin lang. Oo, nara, di ba, field, open field. Yeah. Tapos sumatakbo sila and it's so artistic, di ba? Hindi kaya i-replicate ng AI no matter what kasi it's brand new. Hindi siya existing, di ba? So no matter what, even sabi mo sa future, unless you're talking like, sasalita tayo na parang 1,000 years na future ng dito, it won't replace yung creativity ng tao. Kasi at the end of the day, tayo pa rin yung gagawa ng bago. Dahil ang AI hindi capable na gumawa ng bago. At this time. Oh, you are very right. Tama ka dyan. Hindi? Ay, di ba? Sige, mali pala siya. So, ayun. So, one more thing to add is, parang ano yung word na yun? Parang ginagawang tamad yung mga tao when they use AI. And then, kasi inaasahan lang naman nila yun all the time eh. So, yeah. It's nakakatakot pakinggan, pero I'm sure ako na
Hindi yun mangyayari. Kasi hindi ako papayag. Huh? Yun lang. I think agree naman ako kay Hans, yung sinabi ni Hans kanina, which is like, there are still going to be people na magko-commission ng totoong artists kasi AI can only do so much. So like, kung gusto ng tao ng AI, edi okay, gusto mo ng mediocre, that's your opinion. Kung gusto mo mag-save, ayaw mo gumamit ng pera mo para maganda yung artwork mo, edi okay, gumamit ka ng AI. Diba? Yeah. Sabi ko sa'yo, kunyari gagawa ka ng original character, hindi mo kaya, yung visualize mo, hindi kaya gawin ng AI yun. Yung diba, yung character ko, yung Siko, hindi siya kaya hindi siya kaya ma-visualize ng ng AI. Ng kung gaano ko iniisip, gaano ko din-describe, nag-description lang siya. Yung visualization ko ng aking OC, original character, is sa akin lang. Hindi na makikita ng AI dahil up until na ginawa ko at that moment. Diba? Ang kaya ng AI, ang mga existing. Oo nga. Yeah. You're right. Tama ka. Iba naman ang perspektibo mo sa buhay. Ano ba yan, Hans? Inubos mo na yung tubig mo. Refill! Wait, inubos ko yung akin? Oh my God! You're so busy. No, I'm... Thank you! Oh my God! Thank you so much! Baka ubusin mo na naman yan, Sorry, mga tao hindi nakakainom ng tubig sa mundo. Thank you Thank so you. much. We'll just pretend na lang natapon. Anyway, pag-uusapan natin ang mga naranasan ninyo tungkol sa mga miyembro na gumagamit ng AI sa mga group works at ano ang naramdaman ninyo dahil ginawa nila ito. Ba't ako tignan mo? Ikaw lagi nauuni! Actually, sige na. Meron ako naranasan noon na sa isang subject namin. Kailangan siyang gumawa ng process book sa ginagawa mong artwork. Dahil sa nature ng eskwela ko noon, ang sining at ang creative mind ay inuuna upang magawa ang output na ito. Ibig sabihin, parang kailangan unahin mo ang iyong creativity. Tapos, para magawa mo yung gusto mong output. Ngayon, ang tao naman ay may creativity naman talaga. Kaso, may katamaran din. Let's just say na siguro hindi niya kinaya yung hindi niya kinaya yung idea niya na wala sa technicalidad na skill niya noon. Meron naman siyang vision na nakita namin dun sa artwork, sa output niya. Pero hindi ko naman sinasabi na masama necessarily. Pero parang nakaka-disrespeto rin kasi ang nature ng itong process book ay makita ang iyong paano mo nagawa yung pinaka-output mo. Hindi naman paano ginawa ng AI yung output mo, 'di ba? Ayun na medyo nakaka lang sa akin kasi parang hindi naman siya natural na dapat ginawa in my opinion na depende rin sa subject pero sa process book parang kailangan talaga ng may creative mind. Kung gumawa ka ng process book, hindi para sa yung process book, 'di ba? Kung inilahad mo lang sa AI lahat, 'di ba? Yeah. Anong lalagay niya sa process book? Generated AI Oh, bro. diba? And then, yung next page, yung artwork. It's like, ugh! 'Di ba? Siguro ito-type niya din. Gawan mo nga ako ng process book. No, I'm kidding. Pero, yun nga, at the same time, as palaging naulit, parang hindi naman siya masama. In a sense. Parang, wala, ginawa mo yun eh. Output mo yun, diba? Yun ang gusto mo mangyari. Hindi rin naman ako nagpapahinto na sabihin mo na, wag kayo mag-explore. Actually, gusto ko na mag-explore kayo. Siguro, ang AI art ay isang exploration. Pero,
para sa akin parang inspiration. Diba? Ang AI art ngayon kasi ay hindi para sa akin, hindi siya isang uri ng sining. Kaya hindi natin masasabi na AI art is art. It's just AI artworks, diba? Ginawang output artworks. Ang hirap ng topic eh, diba? Bakit nasa-stressan na ako eh? Kaya nga, ano masasabi niyo doon? Parang Yung, kaya ka na naman. ano? Okay, can I thank you? Okay, so, yung sa akin naman, matagal na to eh, so hindi ko alam kung tama ba yung, if masasabi ko ba lahat, pero, ano to eh, parang group work siya, tapos, ako yung leader, so, kasi gagawa kami ng parang art gallery ata or art program. Ano yun? Yung task na mag-iisip ng mga anyway, yung mga mag-iisip ng mga, hindi ko alam kung, oh my god, hindi ko na maalala kung artwork ba or like yung invention ng art. Basta binigay ko yun sa isa kong member. Sabi ko, kaya mo ba tong gawin? I mean, hindi naman niya gagawin. Parang maglalagay lang siya ng title tas description kung ano yun. Madali lang naman. So, inisip ko naman na kaya niya. So, tsaka matino naman siyang tao. So, akala ko, like, okay, sige. Since kaya mo naman to, ibigay ko na lang sa'yo. Kasi, tinanong ko din siya kung kaya niya. Sabi ko, sige, okay lang yan. Tapos, nung ipapasa na, I mean, ako pala yung last na mag-check sa docs. Tapos, yung ginagawa ko kasi, like, binabasa ko man na, diba, to proofread. Tapos, nakita ko yung sa kanya. Tapos, parang ang suspicious niya tingnan. Parang hindi siya parang natural pakinggan. So, yung ginawa ko is, like, chinek ko sa AI detector, something. Oh my God, AI nga! AI nga siya. So, oh my God. Ano ba ginawa ko nun? Teka, ano ko maalala eh. So, syempre nagulat ako nun eh. Kasi inisip ko na kakayanin niya talaga. Kasi, naniwala ako sa kanya. Ganun. Sana all. Ay, wow, okay. Wala ganun. Naniwala, parang, I don't know. Kasi leader ka eh. So, parang syempre ma-hurt ka ng onti. Kasi, naniwala ka na kakayanin niya, tapos yung pala hindi pala. What? Actually, parang muna ko yan. Stop yapping. No! Honestly, parang at the same time, hindi mo siya mabiblame. Kasi, alam mo yung storya ng ay, di wag. Ay. Ano ba? Alam mo yung saan ako nag-a-adjust? Alam mo yung storya ng yung di ba, Adam and Eve na may temptation. So, of course, ang tao, matatempt sila na bite the apple. Kagatin mo yung apple, Okay. diba? So, ang lalo na ngayon, alam mo yung quick content, TikTok, ganon. Parang, ay hirap pa rin i-avoid. Pati rin ikaw ba, hindi ba? Ikaw naging biktima ka ng brain rot? Kaya? Oo, diba? Lalo na sa ating taon ngayon, ang quick content ay satisfaction pala. Ito rin yung isa sa mga rason kung bakit nagkaroon at naging parang inevitable ang AI art. AI art, AI output, AI ChatGPT, essay, ganun. And mabilis siya, hindi masyadong ma-effort. And parang may pride ka na nakagawa mo. In a sense, sinong habol na lang yung pride na nakagawa sila. And, again, para sa akin is, kailangan ng linya. Pero parang nagsisilbi lang siyang inspiration kasi at the end of the day, parang hindi siya natatapos, diba? Hindi, ang nakita mo sa harap, hindi tapos. Dahil hindi yun ang naiisip. Diba? Yeah. To say, continue. Saan ba ako? No, I'm kidding.
yung groupmate ko kasi, nakalimutan ko kasi kung ano ginawa ko nun eh, kung sinabihan ko ba siya. Hindi ko na maalala. Pero naalala ko lang na nag-message lang ako sa group chat namin na, hala, may gumamit ng AI, please huwag nyo gamitin next time, please. Ano yan? ayun. Sa artwork? Kasi yung ginawa lang naman niya dun is, gagawa lang naman siya ng name ng artwork, tapos sabihin niya kung ano yun, ano yung gagawin niya. Wala, ayun. Tapos, AI pala yung ano niya. Wala. Tapos, hindi ko na, tagal na kasi, pero hindi ko na maalala kung sumagot ba siya, or ano. Tapos parang ever since then, hindi ko na siya naging groupmate ever. Gusto naman. Kasi syempre baka mangyari ulit eh, di ba? Kahit sabihin ko na ano. So ayun, hindi ko na siya naging kagrupo ever. Ba't ko punta sa eskwela para mag-aral, pero hindi mo nakakaranin? Ha? Sabihin mo nga. Parang, ba't ka pupunta sa eskwela Aha. kung ang aaralin mo ay gagawin mo na shortcut? Oo, di ba? Kasi syempre pag-iisipan mo pa yun, tapos ayaw pala. I mean, I get, naiintindihan ko naman na parang, okay, meron ka namang punto na gusto mong madali yung buhay mo, pero, pera mo rin nasasayang, diba? Oo. Yun naman ako dun. Hindi ko naman siya ma-blame na, okay, gumamit ako para madali. Pero, parang, okay, nagawa mo, pero, Ikaw May natutunan matututo. ka. may natutunan ka Oo. ba, di ba? So, yan sasabi ko, palagi ko iniengganyo ang tao na mag-practice, simula, matuto ng kanyang likhang sining. Kung ano man yung gusto niya, kung gusto niya man sayaw, drawing, di ba? Kasi, ang AI, pag wala tayong teknolohiya, nasa na yung AI mo? Nasa na yung hirapan ka. Wala ka rin natutunan, di ba? Kasi, ang AI yung gumagawa, hindi ikaw. Sure, siguro, ikaw nag-iisip ng prompt, ikaw nag-iisip ng description. Pero paano mo yung ano yung instrumento mo doon kung wala kang teknolohiya? Stickman. Diba? So, para sa akin din, hindi lang naman doon sa para gumaling ka. Na para rin sa matuto ka ng mga values gaya ng patience, hard work. Tsaka, para sa akin yung pinaka-importante is yung ma-appreciate mo lang na may nagawa kang proyekto for like, sabihin mo na mga 3 months, 4 months, gano'n. Tapos, natapos mo. Diba ang sarap sa feeling? Like, oh my God, natapos ko na! Diba? So, yun yung inaano ko, sinabi ko na gusto ko matuto kayo para ma-appreciate. Hindi lang dahil maganda yung art ang gawa, hindi dahil maganda rin sa sarili. That's why until now medyo nagigilty ako pag ginagamit ko yung AI kasi parang I don't feel fulfilled kasi hindi ako naglagay ng effort para magawa yung art or yung essay or ganun. So like, it's better pag you put the work in para you feel satisfied with what you've done with your time and whatnot. Huwag ka mag-guilty. Kasi, it's ang AI is a tool. Hindi naman siya it exists, parang Photoshop, it's a tool, di ba? Ano yun isa siyang instrumento para ma-describe mo ang iniisip mo. I think it's different pag words and then pag art. So, yung situation sa groupmate niya medyo forgivable pa kasi yung sa process book medyo Diba? Yun yung pinaka-ano ko dun. Pero yun, it's more of an instrument para sa akin. Parang instrumento siya, inspiration. Diba? Kaya sasabi ko na in-encourage kayo mag-adventure sa kung gusto niyo mag-AI, gawin yung inspiration, hindi yung output. Parang diba pag nag-trace kayo, ginagawa mo siyang inspiration para matuto kung ano yung pose, ano yung hindi mo siya ginagamit, tapos trace mo lang, ito na, diba, hindi naman. At ayan ang katapusan ng Ayaw Podcast. May gusto pa ba kayong sabihin para sa mga artist na nahihirapan sa pag-uso ng AI art? Man, naging na pa ako Okay. So, ang sasabihin ko sa inyo,
Huwag niyong sukuan yung talent nyo. Ipakita nyo sa AI at sa... wait, you can't show it sa AI. Pakita nyo sa mga tao na mas magaling kayo kasi yung mga artwork nyo, binibigyan nyo to ng pagmamahal, paghihirap, at pagmamahal. Yun na. Why not? Oh, sorry. Honestly, same lang. Okay, maraming salamat, special guests Hans and Sam. Maligo kayo. So, sa kabuuan, ang AI ay isang makapangyarihan na teknolohiya na maaaring dumala ng oportunidad sa bawat tao at nais nating idiin na huwag kalimutan gamitin itong responsable upang mapanatili ang halaga ng tunay na sining. Salamat sa inyong pakikinig at haling sa susunod... Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Hello. Hello. Oh my God. Bye!